Ay, ang sarap naman ito. Promise, try nyo. So mga Mima, naglalaro na naman tayo dito ng luto-lutuan kasi naboboring na naman ang Mima nyo. So ayan, so ang ginagawa ko dito mga Mima, naglalagay lang ako dito ng mga dry ingredients natin. So paghahalu-haluin lang natin lahat yung ating mga ingredients dyan, mga flour, yeast, asukal, ano pa, kahit anong mga dry ingredients yan mga Mima. Ang ingredients yan Mima, ilalagay ko na lang sa description box kasi hindi ko kabisado yung lahat ng ingredients. Syempre may kodigo ang Mima nyo, dahil kung walang kodigo yan Mima nyo, ay hindi ko lahat matatandaan ng mga ingredients na yan. Kaya dahil nasa daan ako ngayon habang nagvo-voice over ang Mima nyo, tingnan nyo na lang sa description box ang mga ingredients at kung ano ang sukat niyan. So ayan nga mga Mima, lahat ng dry ingredients ay pinaghalo-halo lang natin dyan hanggang sa okay na siya. Pag nahalo na, ayan, gumawa tayo ng maliit na bilog dyan sa may gitna ng mga dry ingredients natin mga Mima. Tapos after natin gumawa ng bilog, ilagay natin lahat ng mga wheat. Ay, talaga naman Bisaya kasi pagpasensyahan nyo na mga Mima. So ayan, maglagay tayo ng mga wet ingredients natin sa gitna ng dry ingredients natin. And then pag kumpleto na yung ating wet ingredients mga Mima, ayan, halu-haluin na natin ang ating mga ingredients, wet and dry. Ayan, halu-haluin, mekos-mekos na natin yan ng bonggang-bongga mga Mima. Ayan, gagawa tayo dito ng dough mga Mima. Sa paggagawa ng dough mga Mima, hindi talaga ako nag-gloves kasi hindi ko ma-feel yung dough, so hindi ko matansya kung tama na ba o mali pa ba yung ginagawa kong dough. Kaya hindi talaga ako nag-gloves mga Mima. Tapos mamaya dyan, ilalapag ko na yan dyan sa may lamesa natin yung aking ginagawang dough, kasi pag sa lagayan hindi mo siya mamamasa or mamekos-mekos ng maayos mga Mima. So ayan na nga mga Mima, inilapag ko na siya dyan. So diba ganyan memekos-mekosin yung mga tinapay na ginagawa natin mga Mima. O tapos sasabihin, bakit nakalapag dyan? Hindi man lang hindi hygienic. Huwag ka nang umarte, Mema. Kami lang din nakakain yan. Mga kapang amin-amin lang yan. Arte pa sila, charot. Hindi, syempre nilinis ko yan, Mema. Bago ko naman yan nilapagan ng aking dough or gagawing dough, syempre lilinisin natin yan. Katulad ng kamay natin, kailangan nating hugasan. Syempre kakain tayo, diba? Kakainin natin yan. Hindi naman pwedeng basta na lang natin ilapag yan, baka mamaya masiraan pa tayo ng tiyan. So ayun na nga mga Mima, napagod ang Mema nyo kaya naka-stock over tayo pang samantala. So ayan na nga mga Mema, naglagay na tayo, inilagay. Ano ba, mali-mali yung bibig mo, namayos ka, dila. So binalik na natin siya dyan sa pinagmamasahan nating lagayan kasi maglalagay tayo ng butter. Nagmelt ako dito mga Mima ng butter, pero dapat kasi hindi melted butter yung inalagay natin yan. Kailangan yung cream butter kasi mas madali siyang imekos-mekos dun sa dough natin. Pag melted butter kasi ayan medyo mahihirapan kang imekos-mekos yan sa dough mo kasi nagiging masyadong wet yung dough. So mahihirapan kang i-mix siya kasi syempre fat umaga mantika ganun. Tapos yung dough mo, so magbubuo-buo siya, tapos medyo matagal bago mo siya mamekos-mekos ng bonggang-bongga dyan. Pero ganyan lang yan mga Mema, imekos-mekos lang din yan, gaayos din yan, gaganda din yan pagdating ng panahon. Charot! So ayan na nga mga Mema, dumating na nga ang tamang panahon at natapos na nating imekos-mekos yung ating dough kasi medyo makinis na siya talaga, at sa tingin ko okay na siya. So ayan, binilog ko lang siya ng bahagya, ganyan, tapos inilagay ko ulit siya sa lagayan. Tapos cocoveran lang natin yan mga Mema kasi i-rest muna natin siya ng pangsamantala hanggang sa umalsa yung ating dough. So iwanan lang muna natin siya mga Mema dyan, mga 30 to 1 hour, ganyan. Pagkatapos nga nating palsahin yan mga Mima, ayan, kinuha na ulit natin siya dyan at kumuha tayo ng espada, charot. Kumuha tayo ng panghati-hati para sa ating dough kasi hahati-hatiin natin yan sa kung gaano natin kalaki gusto yung ating tinapay at kung gaano kabigat yung ating tinapay. So ayan na mga Mima, nahati-hati ko na yung ating dough, and then imekos-mekos lang ulit natin yan para maging bilog, and then after nating bilugin yan mga Mima, i-rest ulit natin yan ng bahagya
para umangat ng konti ulit yung ating dough. So dito nga mga mima ay kumuha ako ng baking paper at nilagay ko sa tray para lagyan ng ating mga tinapay, at ayan, inilagay ko na nga sa tray. At pagkatapos nating i-rest yung ating dough mga mima ay naglagay ako dito ng pepperoni at saka ano nga yung tawag nila dito, yung sausage, American sausage yan mga mima, para meron naman tayong konting design sa ating tinapay kasi masyado siyang plain. And plan ko kasi mga mima na yan na yung dinner ng aking hubby, kaya yan. So, naglagay ako dyan ng pepperoni and American sausage. And then, nilagyan ko rin yan mga mima ng cheese para may pang blend dun sa ating tinapay at sa ating pepperoni at sausage. And then, winash ko lang siya mga mima ng egg yolk. Yan. Para maganda yung kulay ng ating bread. Brown pagka naluto na siya. Medyo ma-brown-brown siya. Depende sa inyo kung gusto nyo brown or medyo dark brown. Ganun. So, ayan. Pagkatapos natin dyan mga mima, lagyan ng ng ating egg yolk, yung ating tinapay, ay i-rest ulit natin yan mga mima ng sandali. So after nga natin i-rest yan mga mima, ayan na siya. Nagdagdag lang ako dyan ng cheddar cheese or mozzarella cheese yata yan. Dinagdagan ko. And then ilalagay na natin siya sa oven. Ayan, hindi ko na preheat yung oven ko kasi nakalimutan ko, pero supposedly dapat naka-preheat yan bago mo ilagay yung tinapay mo. So anyway, ganun din yun. So gawin na lang natin yan since nakalimutan na natin. So hayaan mo na hindi natin ma-preheat yung ating oven. So ayan, after nyan, lalagay na natin dyan yung ating binake na bread. Actually, dapat talaga to bread lang pero sabi ko kasi ang boring. Walang kahit anong kulay or anything. So, kaya nilagyan ko siya ng sausage and pepperoni. So, dito nga mga mima ay nilagay na natin sa ating oven yung ating bread, which is mag-iintay tayo dyan ng mga 15 to 20 minutes. And then, after nga ng waiting natin mga mima, 15 to 20 minutes, ayan na po yung ating bread. Hindi ko alam kung ano itatawag ko dyan mga mima kasi sariling version ko lang yan. Kumbaga, experiment ko lang kung ano yung mga ilalagay ko dyan mga mima para magkaroon siya ng kulay. So, yun lang. Thank you for watching. Enjoy!